Agatas POV. Saan kayo? Dinig ko na tanong ng isang lalaki. Babalik po sa bahay ni kuya. Pinalayas kami ng amo namin. Sagot ni Drake. Yung bang lalaking kanina na pinupunas ng sapatos na kasama mo? Opo, kuya may sakit kasing kapatid ko at mahal ang gamutan kaya pinalayas na kami. Sagot ni Drake at nagunwari akong may hika. Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Ramdam ko ang paghalos si Drake sa aking buhok. Sa pagod ko kakatakbo kanina at ang nangyari kay Daya ay nakatulog na ako. Agata, gising, nandito na tayo. Dinig ko na boses ni Drake. Pagmulat ko ay madilim pa sa paligid. Agad na isinuot ni Drake ang mask sa mukha ko at umupo na muna kaming ilang minuto. Anong oras na? Tanong ko na kumalamang aking sikmura dahil hindi pa ako nag-dinner. Ang sarap ng tulog ko sa bus dahil hindi man lang ako nagising. 4:00 pa lang ng umaga, Agata. Tayo na. Magkahawa kami ng kamay na nasa likuran niya ang aking bag. Pagkatapos ikinuha namin ang kanyang maleta na inilabas na. Kain na muna tayo, gutom na ako. Sige, Agata. Sagot ni Drake at nakahawak ako sa kanyang braso. Malamig sa hasyenda sa ganitong oras pero mas malamig dito kina Drake. Sa isang maliit kami na tindahan umupo at lugaw na may itlog ang aking pinili na kainin. Si Drake ay nag-noodles naman, tinanggal ko ng aking mask at nakayuko habang kumakain. Mabuti at makapal ang buhok ko at medyo buhaghag kaya natatakpan ang aking mukha. Kapag nakarating na tayo sa amin, ay pwede nang hindi ka magmasagata. Sa bayan pa lang kasi tayo marami nang napapadpad dito. Bulong ni Drake. Alam niyang nahihirapan na ako na may suot na mask. Pagkatapos namin kumain, sumakay na kami ng tricycle. Dalawa kami sa loob at pinaalis na niya ang mask ko. Mabilis akong yumakap sa kanya dahil pasok na pasok ang hangin sa loob ng tricycle at sobrang lamig. Ilang saglit lang ay huminto na ang tricycle. Nakita ko ang maliit na bahay. Naunang bumaba si Drake at sumunod ako. Nagbayad na muna siya at kahit madilim, ay kitang-kita ko ang mga bahay na simple lang ang pagkakagawa. Yun ang bahay namin, Agata. Sabi ni Drake sabay turo sa isang bahay. Sa totoo lang, ay ang bahay nilang pinakamaganda kung ikukumpara sa ibang bahay dahil halos maguhon ang bahay ng iba. Binuksan ni Drake ang pintuan at napangiti ako dahil kumuha lang siya ng kahoy at tinusok sa siwang ng pintuan at nagbukas na ito. Hindi ba uso magnanakaw dito, Drake? Hindi, Agata, dahil wala naman sila mananakaw. Sagot ni Drake at pagpasok namin ay walang TV o anumang gamit. May isang kwarto lang ito, maliit na sala na karugtong ng kusina. Parang gusto ko pang matulog, kaya nauna na ako sa kwarto habang sinisindihan ni Drake ang kandila. Pinaputol daw nilang kuryente dahil wala namang gumagamit. Sandali, Agata. Baka maalikabok ang mga unan at higaan. Sabi ni Drake, siya na munang pumasok. Simpleng kama lang to na may manipis na foam. Agad siyang kumuha ng bagong bedsheet sa cabinet at pinalitan ito. Hindi niya muna pinagamit ang mga unan. Kinuha niya ang kanyang maleta at gumawa ng unan gamit ang mga damit. Pwede na, Agata. Sabi ni Drake kaya hinubad ko na ang jacket ko at makapal na damit. Nakasando na lang ako at panty. Lumapit ako kay Drake at niyakap siya. Kiss me, Drake. Utos ko na tumingala sa kanya. Pero Agata, sambit niya na humawak sa aking bewang. Nanalo ako. Paalala ko sa kanya, kaya unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Ang tagal niya, kaya ako na humawak sa kanyang batok at hinatak to papalapit sa akin. Na magkadikit ang mga labi namin ay hindi gumalaw ang labi ni Drake. Kaya sinubukan kong ako na ang lambot ng labi ni Drake. Napapikit na ako na maramdaman kong gumagalaw na rin ang kanyang labi at ilang saglit lang ay gumagaling na siyang humalik hanggang sa nalalabanan na ang aming mga labi. Drake's POV. Kabado akong kasama si Agata sa bus. Habang mahimbing ang kanyang tulog, ay may mga lalaking sumakay.
Isa-isa nilang tiningnan ang mga pasahero. Mabuti at malaking tao ako, kaya tinakpan ko si Agatha at nagkunwari na tulog din habang nakatakip ang katawan ko sa kanya. Napahinga na lang ako na maluwag nang bumaba na sila. Inayos ko na ang kanyang buhok at inalis ko na ang kanyang mask para makahinga siya na mabuti. Hindi talaga ako natulog para mabantayan si Agatha. Kamay pa lang niya na sobrang kinis ay siguradong magugustuhan na ng mga manyakis sa lalaki. Akala ko'y nakalimutan na ni Agatha ang aming pustahan. Nagulat na lang ako kanina. Mabilis ako lumabas sa bahay para iwan na siya dahil ibang aking kutob at ang kutob ko ay nagkatotoo nga. Pagdating sa bahay ay medyo madilim pa. Natatandaan ko pa naman ang lahat kaya alam ko kung saan nakalagay ang kandila. Pagkasindi ko ay wala na sa tabi ko ang aking magandang bisita. Mabilis akong pumunta sa kwarto at nasa loob nga siya. Mukhang gusto pa niyang matulog kaya mabilis kong pinalitan ang kobre kama at gumawa ng unan. Naglilinis man ang kapitbahay namin pero hindi araw-araw. Mabuti nga't hindi namin sila nadatnan na dito natutulog. Hindi na ako nagulat pa ng utusan ni Agatha kung halikan siya. Sinubukan ko at halos ayoko nang bitawan ng kanyang labi. Narinig ko kasi na bumukas ang pintuan kaya mabilis kong pinahiga si Agatha at tinakpan ang kanyang katawan. May tao ba dito? Tanong ng boses at nabusesasan ko to. Si Aling Saling. Agad ako lumabas sa kwarto at tinawag siya. Sino ka? Agad na tanong na hawak ang kanyang pamalo. Ate Saling, si Drake to. Sagot ko na kinuha ang kandila para makilala niya ako. Drake, paano naging higanti ka na? Abot mo ng bubog ng bahay. Bulalas niya at napangiti ako. Tiyak na magkakagulo mamaya dito. Dahil miss na miss ka na ng mga kaibigan mo, lalo na si Deo. Ako na mismo ang pupunta sa kanila mamaya ate, matutulog na muna ako. O sige, ipagluto na kita ng agahan. Sige po ate. Sagot ko at napahawak sa aking batok. Ano nga palang ipapakain ko sa akin, senyorita? Konting pera lang ang dala ko. Ikaw ba'y marunong pa magbungkal ng kamote? Oo naman ate. Natatawang sagot ko. Pabutit, anihan na. Tulungan mo kami anak, baka maunahan pa kami ng mga nasa labas. Sige po ate, pero palibre na lang ako ng kakainin ng 10 araw at 2 po kami. Kasama mo ba si Rosenda? Hindi po, kasintahan ko. Sagot ko at mas nagulat siya. Mahirap nang sabihin na anak ni Gob ang aking kasama. Hindi naman pwede na kaibigan. Dahil kilala kong aking mga kababatang mahilig sila sa magaganda. Ano? Ang bata mo pa ah. Magde-18 na po ako ate. Ay oo nga pala. Hay, yung iba nga 14 may asawa na. Tulog ba siya? Nagpapahinga po. O sige, aalis na ako. Akala ko may nakapasok ng ibang tao dito. Mamaya kapag maliwanag na, ay pwede mo nang kumabit kayo ng kuryente sa bahay para hindi kandilang gamit nyo. Maganda bang girlfriend mo? Hi po. Dinig ko na boses ni Agatha mula sa aking likuran. Ay, diwata! Bulalas ni ate. Suot na ni senyorita ang short ko pero nakasando lang siya kaya kitang-kita ang makinis niyang kutis. Pinakilala ko siya at yumakap pa talaga si Agatha kay ate. Bagay na bagay kayo. Tiyak na may inggit ang mga barkada niya kapag makita ka. Ang ganda mong bata para ka Marimar. Sabi pa ni ate. Salamat po. Sagot ni Agatha at humawak sa aking braso. Napalunok ako. Dahil bakit ang init ang palad niya na parang nagsisilaban ako agad. Umalis na si ate at medyo maliwanag kaya pati sa loob ng bahay ay maliwanag na rin. Isinarado ko na ang pinto at masisinang kinausap si Agatha. Agatha? Hindi ka pwedeng lumabas na nakasando lang at dapat mahaba lagi yung short mo. Bakit? Akala ko ba okay na ako sa lugar nyo? Agatha, matagal ako nawala dito. Ang mga ugali ng mga tao ay nagbago. Mas mabuti na makasiguro tayo sa iyong kaligtasan. Ganun ba? Sige, makikinig ako sa iyo kahit ako yung boss. Pumasok na kami ulit sa kwarto at pagtingin namin ay may nakalambitin na malaking ahas sa taas.
Sabay kaming napatakbo sa labas. Drake, ahas ba yun? Tulala na tanong ni Agatha na agad kong hinubad ang aking damit dahil baka may makakita sa kanya na nakasanto lang. Oo, sa tagal sigurong walang nakatira kaya may ahas ang nakatira muna. Sagot ko. Hindi naman makamandag ang ahas na pumasok sa bahay pero sobrang laki nito. Pumunta kami sa bahay ni na Aling Saling at nagulat din siya sa sinabi ko. Agad niyang ginising ang kanyang asawa at ang kababata kong si Deo. Napakamot ako sa aking ulo dahil hanggang kilikili ko na lang siya habang mas matangkad siya noon sa akin. Inay, ang aga pa. Hindi na niya tuloy ang sasabihin na makita kami. Pero mas tumagal ang kitig niya kay Agatha. Nay, gisingin mo ako ulit. Utos niya sa kanyang ina, kaya pinalo siya ng pinalo. Aray naman inay! Reklamo niya at natawa kami ni Agatha. Hindi rin niya ako nakilala at ang kanyang ama. Pinakilala ko si Agatha at nakatitig pa rin si Deo sa kanya. Napailing na lang kong inakbayan ang mahal ko at pinuntahan namin ang ahas sa loob ng bahay. Nagpakitang gilas ata si Deo dahil bali walang kinuha niya lang to. May ulam na tayo. Sabi pa niya. Hindi ako kakain ng ahas. Bulong ni Agatha. Hindi na kami ulit natulog pa dahil nilinis naming mabuti ang bahay at ang mga butas inilagyan namin ng takip. Pagkatapos ay kumain na kami. Mabuti at nasanay si Agatha ng kape at sinigang kaya kahit paano ay nakakain siya. Ate, yung mga alaga ko manok pala. Isa-isa silang nawala. Sigurado ako na ang ahas na yung ansalarin. Mabuti at nakita nyo, baka kayo nang nilamon yan. Humawak si Agatha sa aking braso, alam kong takot na takot ito. Pagkatapos namin kumain ay nalaman na ng mga kaibigan ko ang aking pagdating. Pero mas excited sila na makita si Agatha. Drake, may kapatid ba yan? Ilakad mo naman ako. Bulong ni Andres. Wala, nag-iisang anak. Sagot ko naman at nakititig naman siya kay Agatha. Sino nang sasama mag-ani ng kamote? Sabi ni Aling Saling. Ako po ate. Mabilis sa sagot ko dahil wala akong ipapakain sa maganda kong bisita. Drake, sama ako. Bulong ni Agatha sa akin. Pumayag din ako dahil ayaw ko siyang iwanan na mag-isa. Pinapalitan ko muna ang kanyang damit at dinala ang kanyang bag na laman ng kanyang gamot. Medyo malayo ang pag-aanihan namin ng kamote, kaya binuhat ko na lang siya at sa tingin ng mga kaibigan ko'y inggit na inggit ang mga ito. Lalo na at pahalik-halik si Agatha sa aking leeg kahit pawisan na. Agatha, pwedeng wag mo akong halikan kung may ibang tao? Bulong ko na makarating na kami sa kamotehan. Bakit naman? Alam kong isip ng mga lalaki. Baka mag-isip sila na masama sa'yo at isipin na madali kang makuha. Sige, pero pag dalawa lang tayo, kiss mo ako ulit sa lips ha? Sabi ni Agatha at napangiti tuloy ako. Iniwan ko muna siya sa silong para hindi siya mainitan. Drake, mukhang mayaman ang girlfriend mo. Sabi ni Andres. Hindi, maputi lang siya. Ako nga maputi din, mayaman ba ako? Sagot ko at mabilis naghukay ng mga kamote. Ang malas naman, mahirap na nga ako maitim pa. Sabat ni Deo. Kung maputi ka Deo, sinong ina mo? Sabat ni Aling Saling at nagtawanan kami. Kahit kailan, ay hindi pa rin nagbabago si Deo. Magaling pa rin to magpatawa. Halos kalahating ektarya ang natapos namin at ilang sako din ng aming inani. Bukas itutuloy namin ulit. Ramdam ko na ang pagod dahil wala pa akong tulog. Pagbalik ko kay Agatha ay naubos niya ang tubig na dala namin kaya sa bukal na kami uminom. Ang mga kalabaw na may kariton na ang nagbuhat ng mga sako-sakong kamote, pinasakay ko na rin si Agatha sa kariton dahil hindi ko na siya kayang buhatin pa. Pinagmerienda nila kami ng kamote at kumain din si Agatha ng kamote habang nasa kariton. Napangiti ako dahil ang saya niyang nakasakay. Pagdating sa bahay, ay nag-igib pa ako sa poso ng pampaligo namin. Siya na muna ang naligo,
habang sinisiguro ko na wala ng ahas sa loob ng bahay. Pagkatapos siyang naligo ay sumunod na din ako. Mabuti at marunong si Agatha na gumamit ng tabo. Habang naliligo ako, ay hindi ko siya pinaalis. Nakita naman niya ang lahat sa akin. Takot ako mawala siya. Pagkatapos naming naligo, ay binigyan na kami ni Aling Sally ng hapunan namin. Mais na ginayat, may sabaw at gulay. Ito atang unang beses na kumain si Agatha ng ganito, kaya tinikman na muna niya. Nagustuhan niya naman at kumain na kami. Drake, sa bulsa ng bag ko may dala akong pera. Gamitin mo para may pakain ka sa akin. Hindi ako pwedeng kumain ng kamote lagi. Sasakit yung tiyan ko. Sabi ni Agatha at naintindihan ko naman. Sige, sagot ko at kahit ayoko sana dahil ako ang lalaki at bisita ko siya. Pero ano magagawa ko? Si inay naman ibinabayaran pa rin ang utang niya sa kanyang kasama dahil noong nagkasakit si Lola ay tumagal siya sa hospital. Ang pinasahin namin ni Agatha ay galing sa allowance ko na naipon ko. Bukas ko na lang ikakabit ng kuryente dahil madilim na. Nagsipilyo at nagbanyo na kami ni Agatha at siniguro ko na nakasarado ang mga pintuan. Naglagay na rin ako ng harang na upuan para marinig ko kung may papasok. Sa sobrang pagod ko, pagkahiga ko'y pinikit ko agad ang aking mga mata. Drake, yung kiss ko. Bulong ni Agatha. Pinatulis ko na lang aking nguso at siya na mismong humalik. Kahit pagod na ako, kung ganito kagandang hahalik sa akin, ay magigising talaga ang dugo ko. Mainit kami naghalikan at ilang saglit lang ay nasa ibabaw ko na siya. Napulunok ako nang tinanggal niyang kanyang damit, kaya mabilis kong pinatay ang kandila. Mahirap na, baka may manilip sa amin. Kilala ko kung gaano kagago ang aking mga kaibigan. Dahil noong mga bata kami, ay marunong na silang manilip. Agatha, mahinang sambit ko at kinuha niyang aking mga palad at inilagay sa kanyang katawan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.